Okay lang daw si Angel. Si Dayan. Kumusta ka, Dayan? Ayos lang din po. Ayos lang din daw si Dayan. Okay, si April. Kumusta ka, April? Ayos lang din po. Okay, ayos lang din daw si April. Si Irish kaya. Kumusta ka, Irish? Okay lang po. Okay lang. Sana all okay. Okay, ano naman, si Ira? Okay lang po. Okay lang din. Ikaw naman, Ian. Okay lang po. Ikaw, Jerome. Ayos lang po. Ayos lang. Si Rosemary. Kumusta ka, Rosemary? Okay lang po. Okay lang. Okay, mabuti naman kung ganon. Okay, ngayong araw, magkakaroon tayo ng panibagong aralin. Pero bago yun, maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kapag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. At lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago tayo umupo, pakiayos po ng mga upuan at pakipulot ng mga basurang nakakalat sa sahig. Okay, maaari nang umupo pagkatapos. Oh. Okay, may liban ba ngayong araw mga bata? Wala po. Okay, halatang gustong matuto ang lahat. Ngayon, bago tayo magsimula, narito ang ating patakaran sa loob ng silid-aralan. Sinigang. Ano po? Sinigang. Ano po ang sinigang mix? Ang kalaw. Quiet. Okay. Eto ako nga patakaran sa loob ng silid-aralan. Sino ang makapagbasa ng unang patakaran sa loob ng silid-aralan? Okay, si Rosemary. Ano ang unang patakaran ng silid-aralan? Pumasok ng maaga sa klase. Bakit kaya mahalaga ang pumasok ng maaga sa klase? Para po, hindi ka malate. Okay, very good. Para hindi tayo malate at para wala tayong ma-miss na discussion. Okay, ang ikalawang patakaran sa loob ng silid-aralan. Sino makapagbasa? Sino? Nahihiya ba kayong itaas ang inyong mga kamay? Okay, sige, Angel. Angel. Itaas ang kamay kapag may gustong sabihin. Bakit kaya kailangan itaas natin ang kamay kapag may gusto tayong sabihin? Kasi may tinatanong ang guro. Okay, kasi may tinatanong ang guro. At ang pagtaas ng kamay kapag may gusto tayong sabihin ay nagpapakita ng respeto sa nagsasalita sa unahan. At kapag tinawag na kayo, kapag nagtaas kayo ng kamay, ay pwede na kayong magsalita. Ngayon, ang ikatlong patakaran sa loob ng silid-aralan. Sino makakapagbasa po? Ako po. Okay, sige, si Dayan. Ako po. Makinig na mabuti kapag may nagsasalita sa unahan. Okay, bakit kaya mahalaga makinig tayo ng mabuti kapag may nagsasalita sa unahan? Para may matutunan. Okay, very good. Para may matutunan tayo, lalong-lalo na sa nagsasalita sa unahan. Ano po? Nakikinig ka ba habang may nagsasalita sa unahan? Jerome? Opa! Okay, very good. Ngayon, ang ikaapat na patakaran sa loob ng silid-aralan. Sino pwedeng makapagbasa? Si April. Sige, April. Magtanong kung hindi naiintindihan ng isang bagay.
naiintindihan ang isang bagay? Para po, pag hindi mo naiintindihan po. Okay, kapag may hindi tayo naiintindihan, maaari tayong magtanong at magtaas lang ng kamay para maintindihan na natin ang mga bagay na hindi natin naiintindihan. Naunawaan ba, mga bata, ang patakaran sa loob ng silid-aralan? Opo. Naunawaan ba, Jerome, ang patakaran sa loob ng silid-aralan? Opo! Okay, very good. Ngayon, bago tayo dumako sa panibagong aralin, ano ang tinalakay natin noong nakaraang aralin? Sinong nakakaalala? Sino ang nakakaalala? Wala bang nakakaalala ng ating tinalakay noong nakaraang aralin? Sige po, sino? Sila lang ba nakakaalala? How about this group? Sino ang nakakaalala ng tinalakay natin noong nakaraang aralin? Sino po? Si Diana, naalala mo ba? Hindi po. Sino po ang makakatulong kay Diane? Sige, Irish. Ako po. Tungkol po ito sa teritoryo ng Pilipinas, base sa kasaysayan. Okay, very good, Irish. Bigyan natin ng ang galing clap si Irish. Ganito ang galing clap. Eyes on me. Okay. Eyes on you. Okay, very good. Okay, ganito ang galing clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Okay, magsitayo po ang lahat. Okay. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Very good. Ngayon, very good. Ngayon, ilan po ang isla sa Pilipinas? Sino nakakaalala kung ilang isla ang meron ang Pilipinas? Sige, Angel. Sige, Angel. Ilan po ang isla sa Pilipinas? Batay sa tinalakay natin noong nakaraang aralin. Hindi po alam. Naunawaan ba talaga yung talakayan natin noong nakaraang aralin? O sino makakatulong kay Angel? Sige, Rosemary. Ang isla po sa Pilipinas ay mahigit isang 7,107. Okay, very good. Ang Pilipinas ay mayroong 7,107 na isla. Ngayon, bigyan natin si Rosemary ng Bini Club. Ganito ang Bini Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bini. Okay. Magsitayo po ang lahat para gawin natin ang Bini Club. Okay. 1, 2, 3, go. Bini. Okay. Very good. Ngayon, may 3 pulo sa Pilipinas. Ano kaya ang 3 pulong ito? Sino nakakaalala? Sige, Ira. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, very good. Ang Pilipinas ay may 3 pulo. Ito ay ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Ngayon, bigyan din natin ng A-clap si Ira. Ganito ang A-clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A. Okay. Magsitayo po ang lahat. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, very good. So, naunawaan ba talaga ang tinalakay natin noong nakaraan? Opo. Nag-start ko na. Okay, bago tayo magsimula, magkakaroon tayo ng isang laro. Ito ay tinatawag na charades. So, meron ako dito mga inihandang, mga salita, at i-action nyo siya. Tapos, by group to, by group. I-action nyo siya, tapos yung pinakang nasa ulihan ay isusulat dito kung ano ang salita. Naunawaan ba mga bata? Oo. Sige nga, ano gagawin? Charade. Charades na Mag-action. i-action po ang alin? Salita. Pwede bang magtaas ng kamay?
Ano po? Sige po. I-action ang salita Sige. ang salita at yung nasa hulihan isusulat. Okay, ganon ang gagawin natin. Okay, sige, magbilang. 1, 2, 3, 4, Two groups lang po pala. 1, 2, 1, 2, 1, 2, Ay, Jerome. 2, 2. 2, 1, 2. Okay, ang unang pangkat ay dito at ang pangalawang pangkat dito. Sino ang unang mag-action? Sige, ano muna ako mag-form ng line po kayo, mag-form ng line. Dito na sa unahan. Sige. Dito. Mag-form ng line, go. Nasaan ang group 1? Dito ang group 1. Asan ang group 2? Dito, form ng line. Okay. Dito na ang unang pangkat. Dito. Okay, sino ang una? Si Ira and si Irish. Come here. Harap mo kayo sa likuran. Oh my gosh, gumabol, Lahat lang. Wait lang. boy. I-action lang nasa unahan. Huwag muna kong titingin sa likuran. I-action muna sa unahan. Tapos, huhulaan kung ano ang pangalawang nasa huhulaan at hanggang sa mapunta doon sa pinaka-hulihan. Okay. Okay. 1, 2, 3, go. Okay. Sige. Okay, isusulat mo sa blackboard. Go, go, go! Okay, sino ang nauna? Ano ba? Sala. Ang word na nakuha ay nakikipaglaban, pero okay din ang pakikipaglaban kasi pareho lang sila meaning. So ngayon, magkakaroon ng isang puntos ang unang pangkat. Okay, ang ikalawang ang tagahula. Sige na, Jerome, come here. Ay, Sigma boy. Okay, behave po. Uy, Sigma boy. Wait lang po, ulit pa nag-start. Ay, hindi pa nag-start. Okay, 1, 2, 3, go! Oy, bawal, no coaching. Okay. Sige, sige. Sige, ano kaya yan? Hulaan, hulaan. Tama ba?
Ian? Alam. Nakipulot po. Ulit. Siya ma-action. Nalat Ano lang. sa iya? Grade pa? Hi. Ha? Hindi yan ba? Ano sa mga... Okay, ano ang sinulat nila? Mababa? Mababa? Ano ang nakuha nyo? Pantay-tay. Pantay. Okay. Sabi Sige nyo. na. Mali, pantay. Pero may sabi na Okay, next. Sino ang mag-ano? No, ikaw na. Oh, sige. Ay! Iyan, ikaw na iyan kasi nakita mo na po. Go. Ano to? Ikaw na ba yan? Oh, go. Wait lang po, wait lang. Ikaw na. 1, 2, 3, go! Oh, siya kailan pa. Si ate, si Aira pa po. Si Aira, punta kay Aira. Tagalog! Tagalog! Okay! May nanalo na ang group 2 ang nanalo. Ang word. Okay, mag-sigaw po na po. Ang word na nakuha nila ay Pilipinas. Sino yung mga group 2? Okay, kunin po ang prize dito sa unahan. Okay, ayos na po ng upuan. Isa-isa lang. Okay. Ngayon, base sa ginawa nating laro, ano kaya sa tingin nyo ang ating tatalakayin ngayong araw? Sige, ay. Noong sinaunang panahon. Noong unang panahon, nice try. Sino pa? Okay, ayan. Pilipinas. Pilipinas, sige. Ikaw? Pilipinas man. Pilipinas. Ang iyan, pakiayos ko ng upuan. Dito po. Usog dito. Okay, sino pa? Base sa ginawa natin laro, sino? Sige, Ira. Mga action. Mga action. Sige, nice try. Sino pa? Sige, Jerome. Ano po? Okay, ngayong araw ang tatalakayin natin ay tungkol sa saan kaya ay pwede ba paki-erase ng nasa blackboard, Ira? Para mas malinis ang ating pisara. Sino maaaring makapagtulong kay Ira? Sige, Ian. Sige, antayin natin sila para malinis naman ang ating pisara para magandang tingnan. Para makamit ang layunin na maging malaya sa kamay ng Espanyol. Ano naman ang nasa ikalawang larawan? Ano nakikita nyo? Ano po ito? Itaas po ang kamay. Sige po. Luma. Pluma. Ano kaya ang pluma? Ano ang pluma sa tingin nyo? Ikaw, Dayan, alam mo ba kung ano ang pluma? Walang ideya si Dayan. Sino makakatulong? Pwede pong itaas ang kamay. Sige po, Angel. Pansulat. Pansulat? Okay. Very good. Ito ay ang pansulat. Okay, thank you so much, Ian and Ira. So, ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol sa Kilusang propaganda. kilusang propaganda. May ideya ba kayo kung ano ang kilusang propaganda? Ano po? May ideya ba?
Kahit kaunti, wala. Pangkilos na maganda. Ha? Ano kaya ang kilos ng propaganda? Walang ideya? Okay, ngayon, ano po? Paalala lang po ang patakaran natin sa loob ng silid-aralan. Okay. Ngayon, wala tayong alam sa kilusang propaganda. Ngayon ay alamin natin ito. Pero bago yun, meron tayong layunin na ay kailangan makamit. Layunin. Narito ang ating layunin ngayong araw. So, ngayon, since wala tayong alam, makinig ni teacher para magkaroon tayo ng nababasa ba? Okay. Since wala tayong alam sa kilusang propaganda, ay makinig tayo kay teacher para malaman natin kung ano ang kilusang propaganda. Ngayon, meron ako dito inihandang mga larawan. Wait lang po. Ikat mo muna daw yan. Ay, ito po muna po. Kasi si Titi yan. Kasi si Titi. Paabot ka sa dito. Ayan. Okay, nakikita ba ang larawan mga bata? Okay, ano ang nasa unang larawan? Sige, ano? Intramuros. May ideya ka ba kung ano ang intramuros? Ito ay intramuros. Ano ang ideya mo sa intramuros? Istruktura, very good. Ito ay isang istruktura na may connect sa ating lesson. Ano kaya ang koneksyon ng intramuros sa ating tatalakay ngayong araw? Meron ba? Maganda. Propaganda? Sige. Ano po? Okay, wala. Ngayon, ang intramuros, ito ay isang pasilidad na kung saan ay naging saksi, kung saan ito ay naging saksi sa mga paghihirap ng mga Pilipino noong panahon na Espanyol. Ito ay siya ang naging saksi. Nakita niya kung ano ang mga nangyari noong panahon ng mga Espanyol. Kaya kasing tibay at tatag ng istrukturang ito, ang tatag at tibay ng mga Pilipino noong unang panahon or panahon ng Espanyol. Ito ang ginamit ng mga bayani natin para makamit ang kalayaan. Ito ang naging sandata nila para makamit ang inaasam natin na kalayaan. Ngayon, sinabi ko nga, ang ating tatalakayin ay tungkol sa kilusang propaganda. Alam niyo ba ang meaning ng kilusang propaganda? Wala po. Okay, ngayon aalamin natin kung ano ang kilusang propaganda. Ang kilusang propaganda ay isang kilusan kung saan ay naglalayon na makamit ang kalayaan ng Pilipino sa kamay ng Espanyol. Alam niyo ba kung ano ang mga nangyayari noong panahon ng Espanyol? Sino nakakaalam? Ano po? Itaas po ang kamay. Sige po. Naglalabanan. Okay. Sige, ikaw iyan. Nagdidigmaan. Bakit kaya? Bakit kaya? Kasi nandun ang Espanyol. Sige, ikaw Irish. Para masakop ang Pilipinas. Para masakop ang Pilipinas. So, ang kilusan, thank you sa mga answers. So, ang kilusang propaganda ay isang kilusan kung saan ay naglalayon or nagpupush na makamit ang kalayaan ng mga Pilipino sa kamay ng Espanyol sapagkat ang mga na-experience o nararanasan ng mga Pilipino noong panahon nila ay ang pagmamalupit,
Alam niyo ba na minamalupit tayo ng mga Espanyol noong panahon ng mga Espanyol? Opo. Ngayon, gusto nilang malabanan or makamit ang kalayaan sapagkat sawa na sila na pagmalupitan sila ng mga Espanyol at isa rin sa mga rason nila dahil gusto nilang makamit ang kalayaan sapagkat wala na tayong sariling bayan. Gusto natin ay magkaroon tayo ng sariling bayan. Sino ang gustong may sariling bayan? Sino? Si April daw. Gusto niya magkaroon ng sariling bayan. Or gusto niya na magkaroon tayo ng pagmamay-ari. At noong panahon ng Espanyol, hindi pantay-pantay ang pagtrato ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Kaya tinatag ang kilusang propaganda. Ang kilusang propaganda ay may mga kasapi. Kilala niyo ba kung sino sila? Kilala niyo ba? Opo. Sino sila? Sige. Jose Rizal. Isa sa mga kasapi ng kilusang propaganda ay si Jose Rizal. Si Jose Rizal. Pamilyar ba kayo sa mukha ni Jose Rizal? Opo. Okay. Alam niyo ba kung ano ang sinulat ni Jose Rizal? Opo. Yung iba naman? Sige. Alam niyo ba ang sinulat ni Jose Rizal? Ikaw, April. Ang sinulat ni Jose Rizal, narito ang mga sinulat ni, isa sa mga sinulat ni Jose Rizal, narito ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Ito ang mga sinulat ni Jose Rizal noong panahon ng Espanyol. Dito nakasaad kung ano ang mga kalagayan or mga nagaganap noong panahon ng Espanyol. Kaya naglayo sila na makamit nila ang kalayaan. Sino pa kaya ang kasapi ng kilusang propaganda? Iba naman? Sige, Ira. Si General Luna. Very good! Si General. Sinong General Luna? Bayani. Sino pong General Luna? Dalawa kasi silang magkapatid, si Juan Luna at si Antonio Luna. Sino sa kanila? Juan Luna. Okay! Si Juan Luna ay isa din sa propagandista. Anyway, class, ang tawag po pala sa kanila ay propagandista. Si Juan Luna at si Antonio Luna ang isa din sa mga kasapi ng kilusang propaganda. Kasama sila sa pagtatag ng kilusang propaganda. Narito din sino pa kaya? Emilio Aguinaldo. Okay, nice try. Sino pa? Sino po? Itaas. Okay, nice try. Corazon Aquino. Okay, nice try. Piling ko, tinitingnan nyo lang ang nasa unahan. Sino pa? Wala na? Sino po? Okay, ang isa sa kasapi ng kilusang propaganda ay si Marcelo H. Del Pilar. Isa din siya sa propagandista. Isa pa, sino pa kaya? Sino po? Itaas po ang kamay. Itaas po ang kamay. Lapu-lapu. Nice try. Lito Lapid. Dito lapid. Sige, nice try. Sino pa? Ikaw, April, may idea ka ba kung sino pa? Bali ka pong tumayo. Sino po? Sino pa po kaya? Sino pa? Sino gustong sino makakatulong kay April? Sige, iyan. Si Tanggol. Ang goal? Nasa na ba siya? Panahon ng Kastila? Ay, panahon ng Espanyol? Sino pa? Si Lain. Sino po? Si Victor Magtanggol. Okay, nagsasalita na lang tayo ng kung ano ang nasa isip natin. So, quiet po. So, isa sa mga
propagandista ay si Mariano. Sino? Mariano. Ponce. Siya ay isa din sa propagandista. At isa din sino to? Sino? Andres Bonifacio ba to? Sino ito? Si Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo ba ito? Sino po ito? Wala ba? Hindi nakikilala ang larawan? Okay, ito ay si Graciano Lopez Haina. Ano ang tawag sa kanila? Propagandista. Itaas po ang kamay. Ano po? Propagandista. Propagandista. Okay, sige. Propagandista. Sila ang mga propagandista na ay sila ang mga kasapi na kilusang propaganda. Sa kilusang propaganda ay merong mga layunin. Narito ang mga layunin nito. Okay, sino ang mga makapagbasa ng unang layunin? Sige, Angel. Magtamo ang pantay-pantay na trato sa mga Pilipino at Espanya sa ilalim ng batas. Okay, very good, Angel. Ano ang pagkakaunawa mo sa unang layunin ng kilusang propaganda? Ano po? Sabi dito, matamo ang pantay-pantay na pagtrato sa mga Pilipino at Espanyol sa ilalim ng batas. Ano kaya ito? Ano po? Pagkapantay-pantay. Taas po ang kamay. Nang gustong may... sige po, wait lang. Pagkapantay-pantay na mga Pilipino. Pagkapantay-pantay. Very good. Ikaw, April. Gusto daw po ng mga tamang pantay-pantay na pagtrato sa mga Pilipino. Mga sa Espanya. Tapos na. Okay, very good. Ito ang isa sa layunin ng kilusang propaganda ay matamo nila ang pagkapantay-pantay ng mga Pilipino sa Espanyol sa ilalim ng batas sapagkat noong panahon ng Espanyol ay walang pagkapantay-pantay na pagtrato sa mga Pilipino. Nakakasad siya kasi wala tayong pantay na nagtatamo or wala silang pantay na pagtrato sa mga Pilipino sapagkat minamaliit or inaalipusta nila ang mga Pilipino. Okay, ang ikalawang layunin ng kilusang propaganda, sino ang maaaring magbasa nito? Okay, sige, Dayan. Gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. May idea ka ba kung ano ang layunin ito? Gagawin daw po ng sa lalawigan ang Espanya at ang Pilipinas. Bakit kaya? Bakit kaya gusto nilang gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas? Jerome, ang upo ko, pakiayos. Okay. Sino po ang gusto sino makakatulong kay Dayan? Wala? Wala? Okay, sabi dito sa ikalawang layunin ng kilusang propaganda ay gagawin daw na lalawigan ng Espanya ang Pilipinas sapagkat wala nga tayong sariling bayan. Kaya gusto nila magkaroon ng sariling bayan. Isa ito sa layunin ng kilusang propaganda. Sino ang makakabasa ng ikatlong layunin? Sige. Ako. Pagkakaroon ng tinatawang Pilipino sa kontes ng Espanya. Okay, ano kaya ang ibig sabihin nito? Sige, April. Ang pagkakaroon ay daw po ang pagkakaroon daw ng tinatawang Pilipino sa kontes ng Espanya. Okay. Sige. Sino pa? Si Rosemary. Rosemary.
very good. Since wala nga tayo karapatan or binabawalan tayo magsalita or magpahayag, ay gusto nilang may isa silang kinatawan sa Kortes ng Espanya para maipahiwatig nila ang saloobin nila. Okay, ang number 4. Sige, Angel. Paglalagay ng mga paring sikular sa mga parang Ano kaya ang ibig sabihin nito? Angel. Okay, walang ideya. Sino pa? Sino makakatulong sa kanya? Ira. Ira. Paglalagay ng mga parisikular paglalagay ng mga parisikular sa mga parokya. Ano ang parisikular? simbahan. Ano po? Sisimbahan? Okay, nice try. Okay, ang pari. Alam niyo ba kung ano ang parisikular? Iyan? Hindi. Sino nakakaalam? Okay, wala. Ang parisikular ay kabaliktaran ng ano kaya? Pari regular. Ito ay mga pari, parang secondary na pari. Sila yung mga, hindi sila tinatawag na, anong tawag doon? Anong tawag nga sa mga pari noong panahon ng Espanyol? Ano po? Padre? Muslim. Ano po? Muslim? Fraile, sila yung hindi mga fraile, mga Dominikanos, at iba pa. Ang ikalimang layunin ng kilasang propaganda ay ang kalayaan sa pagsasalita at pagpapahayag. Bakit kaya? Ano ito? Ano sa tingin nyo? Sige, Ian. Kalayaan sa pagpapahayag ng mga salita. Pagpapahayag ng mga salita. Okay, very good. Ito ay ang kalayaan, na bigyan tayo ng kalayaan na magsalita or magpahayag ng ating mga sarili sapagkat kinokontrol tayo ng mga Espanya. Kaya gusto nilang magkaroon tayo ng kalayaan sa pagsasalita at pagpapahayag. Ngayon, nagtatag si Jose Rizal, si Dr. Jose Rizal. Sino nakakaalam ng full name ni Dr. Jose Rizal? May prize. Sino? Later. Sino? Sige, try mo, Rosemary. Dr. Jose Protasio Rizal y Mercado Alonso Yolanda. Ano po? Pakiulit? Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Yolanda. Okay, very good! May prize siya. Ito ang prize mo. Ito ang prize mo. Kuha ka ng prize mo. Okay, ang full name ni Dr. Jose Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Siya ay nagtatag ng isa pang kilusan. Ito ay ang tinatawag na Liga Filipina. At ito ay meron ding mga layunin. Ano ang mga layunin nito? Sige. Pagkakaisa ng buong Pilipinas. Pagkakaisa daw ng buong Pilipinas sapagkat ito ay ang kilusan kung saan gusto nilang mabuo ang mga Pilipino para makamit ang ating kalayaan. Ang ikalawang layunin ay tataguyod ng mga reforma. Pagkataguyod ng reforma at paglaban sa anumang uri ng karahasan at di makatarungang gawain sapagkat marami ng di makatarungang pangyayari or kaganapan sa panahon ng Espanyol sapagkat minamaliit or inaalipusta tayo ng
ng mga Espanyol. At ang last na layunin ng La Liga Filipina ay mapabuti ang edukasyon, pagsasaka at kalakalan sa kolonya. Bakit kaya? Bakit kaya? O sige, Ian. Para mapabuti ang edukasyon at pagsasaka. Yun lang. Pagsasaka, okay. Sige. Bakit? O, sige pa, another. Sige, Irish. Para mapabuti ang edukasyon dahil hindi pantay ang pag-aaral noon dahil ang binibigyan karapatan lamang ay ang mga lalaki. Okay. Isa yun sa rason kung bakit gusto nilang mapabuti ang edukasyon at pagsasaka at kalakalan sa kolonya sapagkat wala nga tayo po, Angel, wala tayong kalayaan. Kaya gusto nila ito makamit. Naunawaan ba mga bata? Yes. Okay, ngayon magkakaroon tayo ng activity. May bibigay ako sa inyong mga papel at ilalagay, since naipakilala ko na sa inyo kung sino-sino ang mga propagandista, ngayon ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo at ang bawat grupo ay mayroong papel at ipapakita ko lamang ang larawan at sasabihin nyo kung sino sila. Naunawaan ba? Isusulat paunahan ito. Paunahan kung sino ang maikitaas ang kamay. Papel, okay? Okay, naunawaan ang gagawin? Kung may tanong, pwede mag-ask ng tanong. Okay, naunawaan? Opo. Okay, ngayon, mag-count po ng bilang. Dito. 1, 2, 2. Okay, ang group 1 dito, ang group 2 dito. Okay, ito ang papel ng group 1. Ikaw ang matalino sa Ito ang papel ng group 2. Ang gagawin nyo lang ay hulaan nyo ang pangalan ng nagsasalita po ako sa unahan. Narito po ang ating patakaran sa loob ng silid-aralan. Okay. Paalala lang mga bata, ang patakaran natin sa loob ng silid-aralan habang tayo ay gumagawa ng group activity. Okay? 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 Okay, papakita ko ang larawan at hulaan nyo kung sino sila. Okay? Naunawaan ba? Full name po. Okay, 1, 2, 3. Wait lang. Sino ito? Si Kalbo. Bongbong Marcos. Sino ito? Okay, sige, consider na. Pangalan lang. Pero dapat full name nila ang susulat. Okay po? 1, 2, 3. Go! Ano sino? Marciano? Marcelo! Okay! 1 point sa group 2. Okay, next picture. Sino siya? Bago. Okay. Antonio Luna. Okay! Antonio Luna! Ito pala. 2 points for you. Okay, next. Here. Sino siya? Isusulat sa Bida kaya. ano? Marciano. Woo! Okay, nice try. Siya ay si Graciano Lopez Reina. Okay, nice try. Ito, next. Okay, naunang grupan siya ay si Juan Luna.
Sige. Totoo nga. Next! Nerd. Sino siya? Si Jerome. Sino siya? Jerome, tumulong ka po sa grupo mo. Punta ka dito sa grupo mo. Dito ka. Go na po. Tumatawa kasi. Go na. Sino siya? Sino? Dito ka. Sa group mo. Nag-answer na si ate. Marciano? Okay, siya si Marciano Ponce. Okay, sila Last one. Three points sa ilo. Opo. 3 points for group 1. Okay, Last sila ang one. nanalo. Okay. And Sabi here's niya, your blue reward na mo. kuya. Sabi niya, what blue na kuya? Oh, sige, wala na mga group 1. Very good. Halatang naunawaan ang group 1. Naunawaan ang ating tinalakay. Okay, settle down na po. Okay, ngayon, gusto niyo ba yung natin? Ginawa? Opo. Okay, ngayon, meron pa tayong isa pa. Group activity. Ako na ang pag- Ngayon ang gagawin natin, ganito ang pagbilang. Ganito, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ganito. Step, naman? Ihahatiin ko kayo sa dalawang grupo at ang bawat grupo ay may iba't ibang gagawin. Narito ang ating pamantayan sa pagmamarka. So, excited na ba kayong malaman kung ano ang ating gagawin? Si Irish lang ba? Excited? Si Ian lang at Irish? Sila lang talaga. Opo daw. Sabi nila. Ngayon, ito ang pamantayan sa pagmamarka. Okay. Nilalaman, 20%. Ay, 20 points. Kabuang presentasyon, 15. Kooperasyon, 5. Pagkamalikhain, 10. Kaya't kailangan nyo i-operate at maging malikhain. Pag-ano natin ang ating mga utak, ang mga pagkamalikhain natin. A total of 50 points. Ngayon, okay, ihati na natin ang klase sa dalawang grupo. Ikaw. 2. Okay, sino yung... Okay, dito ang una at ito ang pangalawang pangkat. Okay. Kami ang panalo. Ngayon, ang unang pangkat, okay, maupo na po lahat. Maupo na po. Maupo na. Okay, ang gagawin natin, ang unang pangkat ay gagawa ng quiet. Ang unang pangkat ay gagawa ng tula. Ano yan? Tula. Dalawang saknong na may 4 na taludtod. Ang ikalawang pangkat naman ay gagawa ng poster. Narito ang ating... Poster making contest. Yes. Gagawa po tayo ng... Dito ang group 1. Ito yung Manila paper nyo. Ito naman sa group to. Dito kayo gagawa ng poster at gagawa din kayo dyan ng tula. Patungkol lang siya sa kilusang propaganda. Iyan. Tungkol siya sa kilusang propaganda. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong activity. Nadala niyo ba yung mga pinapadala ni teacher? Yung mga colors? Okay, very good. Ngayon, maaari na po kayong mag-start. Go. Okay. Titingnan natin. Nasa pamantayan natin quiet po. Ang nasa pamantayan natin ang cooperation, kaya kailangan natin mag-cooperate, magtulong-tulong. Okay. Excuse me. Poster po. Poster sa inyo. Poster lang po ng pagpapaganda ng kilusang
ganda base sa ating tinalakay. Go lang po. Sige. Ano yan? Make it visible po. You can use black marker. Here. You can open it po. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto at kailangan maki-operate ang lahat kasi nandito sa pamantayan sa pagmamarka. Babawasan ko po ang mga grupong hindi tulong. Okay, 4 minutes na lang. You only have 4 minutes to finish the activity. Reminder lang ang patakaran natin ha. Habang gumagawa tayo ng gawain or pipili kayo ng isa mag-present sa unahan. Pipili. Pero sa tula, since siya tula, lahat na po kayo magpa-present. Ang hindi magpa-cooperate, meron siyang minus kasi nandito siya sa pamantayan natin. Nasa pamantayan siya ng pagmamarka, kaya kailangan magtulong-tulong kasi ito ay group activity at hindi individual activity. Tapos na? Ito. Tapos na po ang group 2. Meron na lang kayo 3 minutes. May 3 minutes na lang po kayo. Tapos na? 2 minutes na lang po. Upo na. Upo na, Jerome. Jerome. Sige na. Jerome, settle down na. Upo na po. Okay, very good. Okay, yung group 1 po, pumunta na sa unahan at i-present na ang inyong ginawa. Okay, group 1. Go! Ako na gana!
Labanan ang Espanyol. Huwag takasan ang pagsubok. Laban lamang. Kaya natin yan. Okay, ang nilalaman? 20%. Okay, ang kabuang presentasyon? 15%. Ang kooperasyon? 5%. And pagkamalikhain, 10%, total of 59%. Okay, next group po. Makinig po. Ang poster pong ito ay nagtutukoy sa mga nangyari noong nakaraang panahon sa panahon ng Kastila. Nagsakripisyo po ng buhay si Dr. Jose Rizal para makamit ang kalayaan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. At ito pong mga Friday. At para makalaya sa kamay ng mga Friday. Okay, very good. Group 2. Bigyan natin ng ano kayang clap ang para sa group 2. Group clap, hindi. Ang anong clap ang para sa group 2? Anong clap ang ano? Ay, alam ko na. Yeah. Ang clap na ito ay tinatawag na Pakbet Clap. Okay, ganito. Ano po, iyan? Pakbet Clap ang clap na bibigay natin sa group 2. Ang Pakbet Clap ay ganito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pakbet. Diba? Go! Sige, go! Again nila lang, make sure. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, pak! 1, 2, 3, 1, 2, 3, bet! 1, 2, 3, 1, 2, 3, pakbet! Okay! Very good! Grade na natin ang grade ay group 2. Sila ang nilalaman nila, napakita nila ang kaangkupan ng nilalaman sa poster, kaya bibigyan natin sila ng 20 points. Kabuong presentasyon, nag-present sila na maayos, kaya bibigyan din natin sila ng 15 points. Pero may hindi ako nakitang naki-operate. Yun ay si Jerome. Kaya mamayos na natin sila ng isang puntos, kaya magkakaroon sila ng 4 na puntos. Ngayon, sa pagkamalikhain, bibigyan natin sila ng 10 points, a total of 49 points. Okay, ang nanalo ay ang Group 10. Group 1, here's your prize. Group 1, okay. Congratulations, napamangha or napabilib ako sa inyong mga ginawa sapagkat sa maikling panahon na nagawa nyo ang ating activity. Ngayon, pwede ba akong tulungan magtanggal ng ating visual aids or mga presentation? Since ito naman ay out na. Book, na-grade na. Okay. So, naunawaan ba ang talakayan natin ngayong araw? Opo. Sigurado? Sigurado ba ang naunawaan, Jerome? Settle down at upo po sa upuan. Jerome. Ano mo magkaubatan na? Tukaw na po. Upo na naman. Jerome. Thank you so much. Maraming salamat. Ngayon, bago tayo dumako sa quiz natin, naunawaan ba ang ating tinalakay? Okay, kung naunawaan, sino-sino nga magbigay ng mga propagandista? Sige, sino? Tayo po.
Jose Rizal, very good. Juan Luna. Okay, very good. Ian? Dayan? Antonio Luna. Okay, very good. Sino pa? Sino pa? Ako. Sino po? Itaas ko ang kamay kapag gusto magsalita. Sige. Marshall. Marciano, ano po? Marcelo. Marciano. Ponce. Okay, sino pa? Ano pa? Corazon Aquino. Corazon? Nabanggit ba natin si Corazon, Ian? Marcelo. Itaas ko ang kamay. Marcelo. Marcelo H. Del Pilar. Sino pa? Marcelo. Sino pa? Marciano. Graciano Lopez. Hi na sila yung mga propagandista. Ano nga ulit ang hulugan ng kilusang propaganda? Sino nakakaalala? Sino nakakaalala ng kahulugan ng kilusang propaganda? Ano? Sino? Sino po? Ira? Sino po? Ay, ano? Sino? Ay, ano? Ano po ang kahulugan ng kilusang propaganda? May layunin. Ano po? May layunin. May layunin. May layunin, yes. Sila ay may layunin. Ano? Pero ano ang kilusang propaganda? Kumikilos para maging ganda. Ano po? Ian? Kumikilos para maging magpaganda. Ano po, Ian? Yun ba ang tinuro ko kanina? Ha? Ian? Yun ba ang tinuro ni teacher kanina? Na ang kilusang propaganda ay kumikilos para maging maganda? Yun ba ang sinabi ko kanina? Hindi? Hindi po? O, sige, Iyan, ang kilusang propaganda ay ang kilusan na mata mo ang kalayaan ng makinig, Iyan, kalayaan ng Pilipino sa kamay ng Espanyol. Meron itong mga layunin. Ano ang mga layunin nito? Magbigay ng isa. Sino makakapagbigay? Sabi ko nga, wala tayong pagkapantay-pantay. Ano ang layunin nila? Sige. Magkaroon ng sikular na Sige po, ano po? pagkakaroon ng kalayaan sa salitaan ko. Okay, very good. Kalayaan sa pagpapahayag at pagsasalita. Okay, sige pa. Pagkamit ng pandemic, taglay na sa bansa. Okay, pagkamit ng pagkapantay-pantay ng Espanyol at ang Filipino. Ano pa? Ano pa? Sige, Rosemary. Pagkakaroon ng mga paring sikular sa mga Okay, very good. Magkakaroon ng paring sikular. Ikaw, Dayan, ano ang layunin ng kilusang propaganda? Ano pa po? Yung sa... Ano pa? Okay, very good. Pagkakaroon ng lalawigan ng Espanya sa... ng Pilipinas ng Pilipinas sa Espanya. Yun ang mga layunin ng kilusang propaganda. Naunawaan ba, mga bata? O ngayon, kumuha ko ng malinis na papel at sagutan ang ating gawain. Narito ang gawain. Panuto. Gamit ang talahanayan, sa ibaba itala ang layunin ng kilusang propaganda at laliga Pilipina.
Okay. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes para matapos ang gawain. Meron pa itong isa pang gawain. Narito ang gawain number 2. Panuto, isulat ang T. Kung totoo ang pahayag, totoo ang tungkol sa kilusang propaganda, at W naman kung walang katotohanan ang pahayag. Naunawaan ba ang panuto? Iyan? Opo. Sige nga, ano daw po? Isulat ang tape kung ang pahayag ay totoo. At W kung walang katotohanan. Okay. So, ngayon, kumuha ng malinis na papel at sagutan na po ang gawain. Maupo po lahat. Sino pa ang walang papel? Wala ba kayong dalang mga papel at ballpen? Nag-aaral tayo, kailangan natin may mga ballpen at papel sa silid-aralan. Paano tayo magsusulat kapag wala tayong ballpen at papel? Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para matapos ang gawain. Okay, you can start na. We have the ballpen po. Ano po? Yes po. Yung dalawang gawain po. Oops. Bawal magbehan. Tingnan natin kung naunawaan talaga ang lesson. Yan. Okay, tapos na ba? Jerome? Magsulat na po. Tapos na po ba? Tapos na? Meron na lang po kayong 4 minutes. Okay, sa kilusang propaganda, sino ang makakasagot? Okay, number 1. Taas mo ang boss. Ako. Sino sa number 1? Me. Okay, Ian. Number 2. Okay, Irish. Number 3. Rosemary. Number 4, Diane. Number 5, Ira. Okay, number 1. Sabihin mo na lang. Mata mo ang pantay-pantay na pag
pagtrato sa mga Pilipino at Espanyol sa ilalim ng batas. Tama ba ang sagot ni Ian? Okay, sino ang nakakuha ng tamang sagot? Okay, very good. Number 2, sino? Gawing lalawigan ng Espanyol ang Pilipinas. Gawing lalawigan ang Espanyol ng Pilipinas. Sa Pilipinas? Be? Okay, very good. Sino nakakuha ng tamang sagot? Okay, very good. Naunawaan talaga. Sino naman ang number 3? Number 3. Magkakaroon ng tinatawang Pilipinas sa Cortes ng Espanya. Okay, isa din ito sa lalawigan. Kaya tama ang sagot ni Rosemary. Sino ang makakuha ng tamang sagot? Okay, si Ian, hindi tama ang sagot niya. Okay, sige. Better luck next time. Number 4. Paglalagay ng mga paring sekular sa mga parokya. Okay, very good. Paglalagay ng paring sekular sa parokya. Number 5. Kalayaan sa pagsasalita at pagpapahayag. Kalayaan sa pagsasalita at pagpapahayag. Very good. Sige, number 1. Number 2. Number 2. Number 3. Number 1. Sige, ano? April. Pagtataguyod ng mga reforma. Okay, very good. Number 2. Ian. Pagtataguyod ng mga reforma. Okay, pareho sa sagot ni April. Sige, very good. Sige, an angel. Mabuti ang devotion at saka at kalakalan sa mga. Okay, very good. Sino nakatama? Okay. Sige, next. Number 4 na? Number 3? Number 4. Number 3. Sino ang makasagot? Okay, sige Dayan. Pagkakaisa ng buong Pilipinas at pagtataguyod ng mga reforma. Okay, halos same sila ng sagot. Magtataguyod ng reforma. Sige, next. Sino pa? Okay, Irish. Wala sa anumang uri ng karahasan at di makatarungang gawain. Ano po? Paglaban Paglaban sa mga di makatarungan. sa anumang uri ng karahasan at di makatarungang Okay, very good. Tama. Tama ang sagot ni Irish. Last? May last pa ba? Okay na? Okay, sino naka-perfect? Okay, very good. Halatang na unawaan ang ating lesson. Sa ikalawang gawain, sino ang gustong sumagot sa number 1? Ian, number 1 po. Sulat na. Sige, paalis ko po ang ano. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot ni Ian. Hiniling ng mga propagandista na maging pantay ang mga Pilipino at Espanyol sa ilalim ng batas. Ang sagot niya ay walang katotohanan. Tama ba ang sagot ni Ian? Mali. Sino makakatulong ni Ian? Okay, sige. Ibigay. Opo. Okay, thank you so much, April. Ang tamang sagot ay totoo sapagkat sa isa sa layunin ng mga propagandista ay magkaroon ng pantay na pagtrato sa mga Pilipino at Espanyol sa ilalim ng batas. Sino pa ang number 2? Sige. Okay, ang sagot ni... Sino nagsagot sa number 2? Ni Angel ay walang katotohanan. Tama ba ang sagot ni Angel? Opo. Okay. Bakit kaya mali ang sagot ni Angel? Kasi hindi siya ay di si Andres Bonifacio, kundi sino? Cesar. Taas po ang kamay.
Jose Rizal. Yan, tama! Si Jose Rizal ang nagsulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Sa number 3, sino ang makakapagsagot? Sige, Irish. Propaganda at nakamit ang layunin nito. Walang katotohanan ang sagot ni Irish. Tama ba ang sagot ni Irish? Oo, sapagkat nagkaroon ulit ng isa pang kilusan na tinatawag na Katipunan. Okay, number 4, sino magsasagot? Okay, yan. Sa number 3. Walang katotohanan po. Okay, ang sagot ni Ian ay totoo. Totoo. Si Jose Rizal ang bumuo ng samahang tinatawag na La Liga Filipina. Tama ba si Ian? Opo. Okay, sino nakakuha ng 4 na puntos? Sino? Naka-perfect. Okay, very good, Irish. Okay, para sa ating takdang aralin, maaari mo bang isulat to, Irish, sa pizarra? Salamat. At kopyahin ito sa inyong mga kwaderno. Isulat po. Isulat ang takdang aralin sa kwaderno at sasagutan niyo ito sa inyong mga bahay. Thank you so much, Irish. Natapos na ba ang takdang aralin? Tapos na isulat? Okay. Ngayon, dito nagtatapos ang ating talakayan. Magsitayo po ang lahat para sa ating panapos na panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos namin maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin na bukas at sa mga susunod na araw ay muli ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod pang mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, magandang araw at paalam mga bata.